Good evening, family. Ang pag-aaralan natin ay saan ba yun? Ito. Korinto 3:1 hanggang 23. Ang pamagat nito, ito pala, tama-tama. Mga lingkod ng Diyos. Isinulat ko to nung 5/4/2025. May 4, 2025. Alas 7:58 ng gabi. So, bakit ko nilalagyan ng oras to? Baka nung isinulat ko to, may nakatutok sa aking CCTV na para patunay na habang lahat ay abala, sinusulat, ginagawa ko tong ganitong gawain. Isang verse lang ang sinulat ko rito. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan, pag-aaway, ay palatandaan ng makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Ano bang verse yun? Verse 3. Ay, tama ba? Oo, tama. 3. Basahin natin yung buong aklat, ha. Medyo mahaba to. 1 Korinto 3:1 hanggang 23. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng espiritu. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. So ang kinakausap ni Apostol Pablo rito, yung mga lingkod ng Diyos, ha. Mga tagapagturo, mga ganun. Ito yung isinulat ko, no? Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman, sapagkat sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ang iba, ako'y kay Apolos. Hindi ba't palatandaan iyan na kayo'y namumuhay paayon sa laman? So, pinaliwanag ko na to, no? Halimbawa, si Pablo ay Kristiyano, at tapos si Apolos ay Muslim, o kaya sa relihiyon. Si Pablo ay Katoliko at si Apolos ay born again. So pag sinabi ng isa sa kanila na pagka kay Pablo tayo, doon tayo maliligtas, at pag sinabi naman kay Apolos na doon tayo maliligtas tayo doon, iyon ay isang palatandaan na namumuhay pa tayo ayon sa laman. So hindi lang tinutukoy dito na ang laman patungkol sa sex, no? Kasi minsan pag nanalangin tayo, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming kasalanan, sa isip, sa salita, sa gawa, at sa espiritu, at sa laman. Pagka kasi tinutukoy yung laman, parang patungkol na sa sex yun, parang ganun. Marami kasing halimbawa ang laman, makalaman.
Halimbawa, makamundong makalaman, ibig sabihin nun, pagka ikaw, nagiging gahaman sa pera, makalaman din ang tawag doon. O mga bagay na ginugusto mo, na mga material, kotse, magaganda, mga alahas, mga na sa pamamagitan ng hindi magandang paraan, ibig sabihin nun, makalaman pa rin yun. So, pang-4 na tayo. Kapag sinabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ang iba, ako'y kay Apolos, hindi ba't palatandaan iyan na kayo namumuhay paayon sa laman? Sino ba si Apolos at sino ba si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay sa amin ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtanim o nagdilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpatubo, nagpalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang, at ang bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. So, kung pastor ka, ibig sabihin, ang trabaho mo magturo. Diba? Kung ikaw inutusan ng Diyos na magpagaling, ang trabaho mo magpagaling. Kung inutusan ka ng Diyos na magpalabas ng masamang espiritu, ang trabaho mo magpalabas ng masamang espiritu. Yun ang tinatawag na manggagawa. Kasi lahat tayong mga iglesia, mga lingkod ng Diyos. Kaya nga sa pahayag, diba, sinasabi na 7 iglesia. Mamaya na natin basahin yun kasi magiging kalakal o binabahabahagi natin ang Biblia. Tapusin muna natin itong isang aklat na to at saka tayo lumipat sa ibang aklat. Okay? So, itong ginagawa ko na to, kahit wala namang makabasa na ito o makapanood, okay lang. Basta ang importante, maiwan ko to na itinuro. Hindi lamang sa mga lingkod, ay hindi lamang sa mga tagapakinig, kundi sa mga tagapagturo. Karamihan sa ginagawa ko na to, ang sinasabi ko, bagamat hindi proper o fluent ang pagsasalita ko, yung ginagawa ko, hindi ito basta-basta turo. Ito, yung turo na to para sa mga nagtuturo din. Parang ang Diyos umalis. Ngayon, may lingkod na nagpapakain. Halimbawa, si Jesus. Ang Diyos Ama ang lumikha kay Jesus. Tapos si Jesus ang nagpapakain doon sa mga lingkod. Siya nagtuturo doon sa 12 apostol. Parang si Jesus ang nagpapakain para yung iba ang magpakain naman sa iba. Parang siya yung halimbawa siya yung katulong na pinakamataas. Halimbawa, umalis ang Panginoon. Ang trabaho ni Jesus, pakainin lahat ng mga lingkod. Tapos, yung mga lingkod naman na pinakain ni Jesus, ang magpapakain sa ibang mga tagapalingkod. Saan na ba tayo? 6. Ako ang nagtanim at si Apolos ang nagdilig. 7. Hindi ang nagtanim. 8. Nabasa na natin kanina yan. 8 na tayo. 8. Versikulo 8. Ang nagtanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang, at ang bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Kami kapwa manggagawa.
Si Apolos yun at si Pablo o si Pedro ng Diyos, at kayo'y kanyang mga bukirin. Kayo rin ang gusali ng Diyos ayon sa kagandaang loob ng Diyos sa akin. Inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpatuloy at nagpatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. May nagtatayo ng gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroong namang gumagamit ng kahoy, damo at dayami. Makikilala ang uri ng gawa sa bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayon din maliligtas siya, kaya lang ay para siyang daanan ng apoy, para siyang nagdaan sa apoy. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? Naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu. Parurusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y matalino ayon sa sanlibutan ito, aminin niyang siya'y mangmang upang maging tunay siyang marunong, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Gaya ng nasusulat, ginagamit niya ang katusuhan ng mga marurunong para mabitag sila. Gayon din, batid ng Panginoon na ang iniisip ng marunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ninuman na siya'y tagasunod ng sinuman, sapagkat ang lahat ay para sa iyo, si Pablo, si Apolos at si Pedro, ang sanlibutan ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at at ang hinaharap. Lahat ng ito para sa inyo, at kayo'y para kay Kristo, at si Kristo na may para sa Diyos.